Nagkatay tayo ngayong araw ng 25 na mga tandang at ito ang ating produce. Ang bigat! Tulog! Meron na naman tayong chicken meat na alam natin kung saan nagmula at paano pinarases. Kaya nakaka-proud sa pakiramdam. Ang dami. At bukod pa syempre ang bayanihan na nagaganap sa araw ng processing. Okay, para sa mga tumulong sa pagkakatay, pila! Ahoy! Thank you! Okay, so dito tayo sa farm ulit. Diba, nabenta na natin yung ating batch 29. Naubos yun. Pero meron pa tayo natitira ng mga tandang. So, ang mga purpose diba ng tandang natin ay for processing. And ngayon, sila ay overdue na. Very overdue. At sila ay nagkukonsume ng feeds. Nag-require ng labor somehow. Kaya, process na natin yan. Kaya nang huli na kami ng mga tandang. Bale, 25 na tandang ang mapaprocess ngayong araw. Hindi naman mahirap hulihin ito dahil sa maliit lang ang area. Medyo napasipag lang ang ating videographer at isang angle lang at nakafix pa ang clip ng panghuhuli ng manok. Anyways, nahuli naman lahat. Panggatong naman ang kailangan kunin. Mga lumang kawain sa tabi-tabi ang gagamitin natin. Marami pa naman panggatong sa bahay, yung mga ulo ng palapa. Ito kasing kawain na mas mabilis, mas mainit magningas. Then, mas matagal pang mapugnaw. Ang ulo ng palapa ay pang supplement na lang. Mahirap kasi yung lagay ng gatong habang nagpa-process. Abala yun. Kaya mas maganda ang kawayan. Baka nga kasya na ring naikargang are kung magiging maayos ang pag-manage ng panggatong. Para mabilis mag-process, nagtawag din ako ng mga makakatulong. As in, marami. Maumay kasi ang pagkulis kapag iilan kayo. Mabilis lang ang paggilit saka paglilinis. Pagkukulis ang matagal. Kaya para ma-minimize ang umay, dadamihan natin. Pag ganitong karami, 2 hours siguro, tapos na ang processing. Medyo matagal pa rin yan kumpara sa professional. Kasi naman tayo naman ay hamak lang na backyard farmer at ilan na nagpa-process. Kaya di naman nahahasa masyado ang skills namin sa ganito. Nga pala, sa ganan ay importante din ang mailagay sa tubig na may yelo ang mga karne dahil medyo marami ang kinakatay para hindi ma-expose sa elements masyado ang karne at para mababa na ang temperature nito bago mailagay sa freezer. Siyempre hindi mawala kainan. Kahit 2 hours lang ang trabaho, may pakain na kaagad. At galing din ito sa ating mga manok, kaya naman fresh na fresh at matitikman din nila ang mga manok natin. Mahirap naman yung katay lang na katay pero hindi naman mai-try. Ito kasi ay pabayani ko rin. Pabayani in the sense na wala akong pera na bayad sa kanila, kundi manok din. Lahat ng tumulong sa process, may isang manok. Baka may mambash pa dyan. Hindi nalugi sa 2 hours na trabaho sa isang buong manok plus lunch. Ay magkano baga ang kilo ng free range chicken, di ba? Matapos ang kainan dahil tinapos na rin naman kanina, ipapak na ang mga manok. Pero bago yan, Okay, para sa mga tumulong sa pagkakatay, pila! Oh, ito para sa'yo. Thank you. Next! Thank you! Thank you. Ahoy! Thank you! Diba, gusto daw nila buhay at gusto, para hindi na ire-rep. Hindi, pagsasabo mo lang ata yan ito dalawa, magsasabo mo. Kasi ito pa doon sa tumulong kong dalawang pamangkin. pang freezer naman. Bali ang may ilagay natin ay 15 na lang ang mapi-freezer. Dahil sa 25 na kinatay, 2 kinain, 2 ang take out na buhay, at 6 na ang katay ang pinamigay. So 10 yun. Ang style namin ngayon, isang manok kada plastic para mas madali kapag kukuha sa freezer. Kasi pag naglagay kami ng 4 kada plastic, magdidikit-dikit siya at mahirap kunin kapag kailangan na. Kailangan pang ito ang 4 na manok. Kapag individual, mas madali na. Then magkasama na ang balunan at paa. Dahil walang laman ang ating freezer, punuin ulit natin at ilang buwan din namin consumption ito. Yes, ilang buwan tumatagal yan. Kaya goods na goods, ilang buwan din na free range chicken sa makakain natin. Mula sa sariling alaga, alam natin kung saan nagmula at alam natin kung paano ipinoroseso. Yun lang, peace.